Ayan, at simulan na nga natin ang ating umaga sa Yes. mga mainit na mga usapin Usapin ngayon. dito sa lungsod ng Baguio. At saka ito talaga ang pinakamainit na pinag-uusapan ngayon ng ating nalalapit na eleksyon. Oo. Kasi nga naman, aside apart from sa ating mga voters na ang dami nilang kailangan malaman, marami din kailangan malaman itong mga candidates natin na Yes. tumatakbo sa iba't ibang posisyon, Oo, Miss para Angel. lahat tayo may kaalaman, no. Bago pa eleksyon, dapat may kaalaman na tayong i-share ngayon ni attorney. Oo, kasi nga sabi nila mga ka-MB, ligtas ang may alam. Wow, bagong-bago yun. Ano na yun, Ano yan, bagong quotes. Oo, Yes. po. Ayan, at ngayong umaga nga para mapag-usapan natin kung ano nga ba ang mga kailangang malaman ng ating mga botante at ang ating mga tumatakbong officers. Officers? Ano yan? Officers? Sa school? Sa ating mga tumatakbong kandidato dito nga sa lungsod ng Baguio at sa buong Benguet na rin, sabihin na natin sa buong Benguet, at makakasama nga natin ngayong umaga ang ating pinakapaboritong attorney, si Attorney Elinita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC. Ayan, magandang umaga po, Good attorney. morning, attorney. How's our morning? Good morning, Miss Angel. Good morning, Miss Vanessa. Good morning po sa lahat ng viewers ng Regional News Group Luzon. Ayan po, kamusta naman po ang inyong Ang New Year? morning natin, attorney. Akala New Year Talagang pa. cold na cold ang morning. Pero talagang hot na hot ang balita natin sa Yes. tungkol sa eleksyon. Mm-mm. Siyempre. Na-balance, attorney, no? Ayun po, and then dito po, attorney, parang sinimula na po kasi ng ating mga kapulisan ang kanilang pagsasagawa ng checkpoint po. Yes. Dito po sa Benguet, kamusta na po yung kanilang monitoring ng mga checkpoint natin sa kanilang pagpapatupad po ng gun ban, attorney? Siyempre, ano naman po tayo, regular naman po yung routinary naman po yung ginagawa. Dati naman po natin ginagawa yan for the past elections. So, regular talaga ang duties niyan. Pero kung tatanungin nyo, at maraming nagtatanong, tungkol po doon sa kanilang search na gagawin. So, ito po is only a visual search. Kaya ano lang yan ha, yung masisis nilang prohibited object dyan, kung meron man, incidental. Meaning, hindi hinanap. Talagang nagkataon na nakita nila. Kaya, it's not an intrusive search, but just a visual search. And this is to ensure security during the election period. Kaya gusto natin magkaroon ng peace and order sa election. Ito na, patungo na nga tayo sa election, patungo muna sa campaign period. Kaya kailangan peaceful ang ating lugar. Siyempre. Ayun, mga ka-MB, kailangan nating malaman talaga yan. Kasi nga naman, meron po yung iba po na parang pinapababa nila for checkpoint na yung mga kakapkapan, yung mga Yes. itataas-taas, yung mga pwede po ba yun, attorney? Or talagang visual search lang po talaga? Hindi po pwede yun unless nagbigay sila ng consent nila. So, waiver na po yun if they gave their consent. Pero they're not allowed to require them na palabasin pagkatapos kapkapan. Hindi pwede yun. Kasi routinary search lamang po, it is merely confined to a visual search. Diba? Pero attorney, ang Benguet at ang Baguio, nasa sila, attorney, code? Kasi merong yellow code, red code na po ang mga provinces ngayon, no? Ano po yung sa atin dito? Sa Baguio and Benguet, it's a green. Which Oh. means wala siyang hindi siya exposed to any threat or yung bang problema sa security. Wala man serious armed threat sa atin. Wala ding yung bang previously tayong under COMELEC control. Wala ding yung mga factions na naglalaban-laban o serious rivalry between political parties. Wala mang ganun. Kaya maganda po ang condition dito sa area ito. It is category green. Ayun. At saka ngayon naman po, attorney, since nalalapit na po itong ating campaign period nga po, attorney, ano naman po yung kailangang malaman po ng ating mga running candidates pagdating po sa kanilang paggawa ng mga pulyetos po? Pulyetos Opo, ba yun? ito yung gusto ko lang i-remind sa mga candidates na ang campaign period po natin, pag local, March 28 ang simula hanggang May 10. Kasi May 12 po yung ating eleksyon. Yes, And po. then, yung pong national, February 11 until May 10. Ganun din po. Kasi the day before the elections, you're no longer required to campaign. Also, hindi ka rin pwede mangampanya during Monday, Thursday, Good Friday. Yung mga yan. Kasi Holy Week yan. So, break muna. Pero ito po tatandaan natin, pag-aaralan natin ang COMELEC Resolution 11086. That is the Fair Election Act. Yan yung COMELEC Resolution which implements Republic Act 9006, otherwise known as the Fair Election Act. Bakit nga ba Fair Election siya? Fair Election Act. Kasi dapat
fair yan na lahat ng kandidato pwedeng magkampanya, whether rich or poor, pare-pareho tayong lahat, pare-pareho ang batas na mag-a-apply sa kanila. And then dito, attorneys, meron po silang parang specific po na expenditure na Yes. kailangan lang nilang gamitin sa kanilang sa kanilang campaign materials po. Opo, attorney. buti nabanggit nyo yun. Kasi po, ang limitation po natin yan, kung independent candidate kayo, 5 pesos lang for every registered voter. O kapag pagka may political party kayo, you belong to a political party, that's only 3 pesos for every registered voter. Para hindi ka makalampas doon sa allowed mo na expenditure, you must multiply this by the number of registered voters na kung saan ka tumatakbo na iboboto ka nila. Kaya pupunta kayo sa COMELEC to determine how many yung registered voters sa inyo, i-multiply nyo by 3 pesos or by 5 pesos. Eh bakit naman napakaliit? Baka yan ang tanong mo, Miss Opo. Angel. Bakit nga ba? Matagal na po kasing law ito na 3 pesos or 5 pesos, whichever is applicable. However, meron tayong bill na lumabas na i-increase yan to 30 pesos sana. Yung local candidates, pagdating po sa senators and president, 50 pesos na po. Kaya lang hanggang ngayon, hindi pa siya ganap na batas. Kaya we have to do with this law na yan pa rin, 3 pesos and 5 pesos. In regards po sa mga campaign materials, attorney, ano po ba yung mga specific sizes na dapat ipagawa ng mga kumakandidato? Ito po kapag ang gamit mo ay folletos, pamphlets, stickers, mga papel, ang kailangan pong size ay not more than 8 1/2 by 11. So ano siya? Or 14, 8 1/2 by 14. Siya po yung legal size coupon bond. Kapag posters naman, tarps, not more than 2 by 3 feet. So, regular size kartolina. Pag streamer naman, which you will use sa headquarters nyo, tsaka just in case may rally kayo, not more than 3 by 8 feet. Yan lang po. Kapag lampas na kayo sa size na yun, violation na yan po sa ating Fair Election Act. Ayun. Naman And- pala. Kailangan may pala yan, may standard sizing. Pero dito, attorney, parang usually kasi pagka ganito po yung mga may naka-post na po ng mga tarpaulin po ng mga candidates po natin is parang napapansin ho natin na ang dami-dami pong nakalagay sa kanilang mga tarpaulin, may mga quotes, may mga apart from yung sa parang Number tawag nila dito? doon. Yung number nila sa balota po. Ang dami-daming nakalagay po. Pero ano po ba yung specific po na kailangan nakalagay po sa mga campaign materials po ng bawat electoral? Yung contents po ng campaign materials, wala pong requirement ang batas kung anong gusto mong ilagay dyan. You are free to place whatever you like unless libelous siya o kaya yung prohibited na yung mga kinopya mo from a copyright, yung mga ganyan. O kaya libelous na nang-atake ka na nung kalaban, yung mga ganyan. So, hindi pwede. Yung proper lamang. So, allowed naman yan kung gusto mong ilagay yung number mo sa balota, that's allowed. Yun nga lang, you have to place that sa proper place. Hindi sa poste, hindi sa yung mga bato, o kaya yung public fence, sa waiting shed, yung mga ganon. So, kapag campaign period na po, ilalagay po natin yan sa authorized campaign area. So, naka-designate po ito, so maglalabas po ng listahan yung pong election officer ng mga authorized campaign areas. So nakalagay siya kung saang ilalagay mo yung mga posters mo talaga. Yan. Pero kung outside ka na dyan, yan na yung tatanggalin namin sa Marily ng Operasyon Baklas. Tatanggalin yan. Pero magbibigin pa lamang yung campaign period, so doon pa lang namin tatanggalin yan. Baka ang tanong mo, bakit ang daming nakalabas dyan? Wala man kami ginagawa. Kasi meron po yung kaso na dalawa yan. So, Lanot versus COMELEC and Penera versus COMELEC. So, ito, application po ito noong Republic Act 9369 which authorizes COMELEC to use automated election systems. Ang nakalagay po kasi dyan sa Section 15 thereof, the person who files a certificate of candidacy does not become a candidate until the beginning of the campaign period. So, akala natin kasi, karamihan, if we file a certificate of candidacy, ano na tayo? Kandidato na. Hindi pa. You become a candidate until sa commencement pa lang ng campaign period. So, kailan yun? Sa February 11 pa, kung national ka, or sa 28 March pa lang kapag ka local. So, hindi ka pa kandidato as of this time. Kaya, yung mga nilalagay nilang posters, that is merely an expression of free speech which is guaranteed under the Bill of Rights sa Constitution of the Republic of the Philippines. Kaya, hindi namin
ma-remove yan unless mag-conduct na kami ng Operation Baklas tamang panahon, which is the campaign period already. So walang kaso, attorney, yung mga nakikita natin dyan sa Marcos Highway, sa Tuba, and dyan sa Session Road po na mga tarpaulin na naglalakihang mga mukha nila, attorney? Insofar as COMELEC is concerned, hindi sila liable for premature campaigning because premature campaigning under Section 80 of the Omnibus Election Code has already been decriminalized under the two cases na yun, Larnot versus COMELEC 2006-2009, yung Punera case. Kasi yung acts na yan, which is violating Section 80 of the Omnibus Election Code, which is premature campaigning, hindi mo na ma-apply because they become liable only kapag magbibigin na yung campaign period. Magkakampanya ka na sa campaign period. So wala na siya talaga. Under the law, hindi na namin uphold yun or ma-implement ang Section 80. Kaya they are free to place whatever they like to place, lalo na kung private area yan. Kasi hands-off na kami kapag private area. Based po doon sa case on Diocese of Bacolod versus COMELEC. Kasi po, yung member ng church, nilagay niya mga 10 feet na lalaking posters, Team Buhay and Team Patay, those in favor and those not in favor of the reproductive health law. Yan po. Tapos nasita siya ng election officer of the area at sinabing, you remove that's a campaign material. Umabot sa Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, that is an expression of free will, of free speech guaranteed under the Constitution. Kaya pagdating sa private areas, lalo na kapag private yung naglagay, hindi na namin magagalaw kasi may restraining order pa dyan concerning, kung maalala nyo nung 2 years ago sa elections ng 3 years ago sa elections ng 2022, merong yung mural ni Ma'am Leni Robredo, Yes, pinintahan ng white yan ng COMELEC, na restraining order kami dyan. So, pagdating sa private areas, hindi namin pakikialaman. Pagdating lang sa public lang, yung bridges, public schools, doon nakalagay waiting shed, doon namin tatanggalin. Pero kapag private na, hands off na po ang COMELEC dyan. Attorney. Ma'am, attorney, speaking po sa, ayun nga po, yung premature campaigning po natin. And dito po kasi sa Baguio, attorneys, nalalapit na naman po yung mga big events natin like Panagbanga. And ito po yung binabantayan din po siguro natin or paano po natin babantayan yung mga kandidato po natin dito sa Baguio City na hindi po nila magamit as premature campaigning po yung mga ganitong big events po natin. Ang sinabi po dito sa Fair Election Act, kapag meron silang, yung bang incidental lamang yung kanilang pagiging guest. And lalo na kung incumbent sila and they would like to, yung tanungin sila kung ano yung function nila concerning that, tapos sasabihin nila yung kung ano itong project na to, ano yung mga gagawin, yung ginagawa, okay lang yun kasi hindi yan considered as campaigning because you are asked concerning a duty na you have to perform. So ano siya, incidental to your functions. Allowed naman yan. Ang bawal, yung bang pag lumabas na ang kontrabigay resolution. Kasi dati, 3 years ago, meron kaming kontrabigay resolution. Meron yung mga attending medical dental mission. Pagkatapos, meron pa yung barangay lingap-lingap, kung ano yun. And then, nagbibigay na sila ng polyetos doon, tsaka mga grocery items. Yan po ang hindi allowed. Pero you just wait for that resolution, lalabas pa lamang, yung kontrabigay resolution. Pero ito naman, kung incidental yan sa inyong trabaho, incidental lang na natanong ka or interviewed, okay lang yun, basta hindi ka nangangampanya. Ayun. Attorney, during tanong ko lang ulit po, during po ba election, yung mga tao po ba, allowed pa po silang magsuot ng t-shirt na nagka-campaign po sa gusto nilang kandidato? Eto pong, dati po kasi wala pa tayong lumalabas na ganyang mas bagong resolution. Pero sa previous resolutions ng COMELEC, pwede naman pong magsuot ng t-shirt yung mga, yung kandidato mismo at saka yung kanyang supporters pero not more than 5. Accompanying the candidate. Pero kung yung isang na pinamimigay ng mga t-shirt at saka yung nagsusuot ka na mag-isa mo, bawal po yung kasi nakalagay po talaga explicitly sa Omnibus Election Code that it is prohibited to distribute yung pens, lighters, caps, fans, mga ganyan, wristband, headband, at kung ano-ano pa na anything of value. Syempre, lalo na yung t-shirt. Po. Attorney, kapag po ba, tapos wala pa pong tapos na po yung election, wala pa pong, hindi pa po sila mag-i-start na mag-campaign and may nakikita na po tayong mga poster, may penalties po ba yun, attorney, or beside po sa tatanggalin nyo lang? Ito po
basta before the campaign period, hindi po namin matatanggal pa yan. Kasi syempre, wala pa kaming operation backlash, hindi pa siya nag-start. So, di ba sinabi ko kanina, that is an expression of free will or kasama siya sa right ng tao, freedom to express. Pero they can be held liable for any other ordinance or any other law. So, tulad nung bigyan ko kayo ng example sa kabayan, meron silang permit dapat na maglagay ka ng poster or tarpaulin. Tulad ng yung mga nasa highway daw, yung mga nilalagay. So you have to get a permit para makapag-post ka. Kaya bawal yun kung para sa kanila. So they can be held liable under an ordinance pero under election laws, hindi pa. Kasi hindi pa nga pumasok yung ating campaign period. Ayun, attorney. Ulitin lang ho natin, attorney, no, kung kailan po magsa-start etong campaign period po ng ating mga candidates po. Opo, so pag local, ang magsa-start yan March 28 until May 10. The day before elections, di kayo pwede mangampanya. Pagkatapos, February 11 naman tayo, pag national, until May 10. Ayan, kaya naman, naku, di ba, natuto yung mga boboto and yung mga kandidato ngayong araw, di ba, Miss Vanessa? Grabe. Napakaraming kaalaman. Pero may isang tanong pa po ako, attorney. Ano? Ayun po, when it comes po sa SALN nila, attorney, kailan po nila kailangang i-file po siguro yung mga SALN nila? Before po ba ng campaign or after the campaign? Siguro po yung tinutukoy nyo yung SOSE, Statement of Contributions and opo, Expenditures. Yan po, i-send nyo yan sa COMELEC o isasubmit 30 days from the day of the elections. Matagal pa naman yun. Pero syempre, i-document nyo na kung ano yung mga gagastusin nyo beginning sa campaign period, hindi before. Okay, so yung bang you document everything, pagkatapos i-compute nyo rin yung tama, and then yun din po yung fill upan nyo. So forms are available sa COMELEC kung gusto nyo nang mag-fill up. Pwede rin po kayo mag-download sa www.comelec.gov.ph. Pero may isa pa akong reminder pala para sa mga kandidato natin. Merong bago doon sa campaign materials na ipiprint nyo kung traditional po kayo. Kailangan daw po nakalagay yung the words advertisement paid for by and advertisements paid for. So, for yung kandidato, paid by yung nag-donate or kung sino man yung nagpa-print para sa'yo. Nakalagay po yung name and address. So, pag wala po yun, tatanggalin po yung poster nyo. So, mandatory requirement yun. Also, dapat daw po kung meron kayong advertisement sa radio or TV, kailangan daw meron pong it is encouraged na meron kayong interpreter na nag-i-interpret po niya ng sign language, or kung may written material kayo, you make it available in Braille para po doon sa mga yung PWD or handicap na ating mga botante. Ayun, Miss Attorney, since na-mention nyo na po yung sa TV and sa radio, ilang minutes po ba dapat i-broadcast yung mga campaigns nila? O kapag ka local tayo, 90 minutes pag nasa radio ka. Pag nasa TV, 60. Per station yan. Per station for the entire duration of the campaign period. Pag pag national tayo, 120 yung, yung radio. Ay, 190 pala yung radio. 120 yung, 120 minutes. So, entire duration for the per station. Per station naman. Ayun, at balikan lang natin yung Ayan, maraming salamat po, attorney, Yes sa po. bagong kaalaman po natin. And then dito, attorney, is meron po tayong libro po para po matulungan ho natin itong Yes mga po. first time po na tumakbong mga kandidato natin. Ano po ba yung nilalaman nitong libro po natin? Opo, attorney? meron po akong first edition, Insider's Notes on Election Laws. Yan po yung first edition. Launch ko po yan noong 2022. Then nag-launch ako ng 2024. Second edition siya. Insider's Notes on Election Laws, IMDQ. So, ang laman po niyan, yung mas basic po kasi yung first edition. So, nandyan din po yung contents ng Statement of Contributions and Expenditures. Then, meron siyang sample kung paano mo gawin. And then, sa second edition naman, lahat po ng mga disqualification cases na pwede nyong i-file sa mga neighboring fellows na kandidato rin at the same time na duda ka na palagay mo disqualified dito pero hindi, it can serve as a guide para sa inyo. Ngayon, if you like to avail of this book, available po siya sa Jet Bookstore. So, anytime puntahan nyo po Jet Bookstore, nandun po siya naka-display. Then second po, pwede nyong i-email ako or
i-ano nyo sa website ko, i-message nyo ko, attorneyejtabangin.com, or you can message me sa 0917-507-2439. Oh, 'di ba? Kahit saan, Miss Vanessa, meron na 'yan. Meron na diyan sa around Session Road. So yung mga dadaan diyan, mag-avail na kayo. Oo. Para matuto tayong Oo, lahat. matututo Kasi tayong kailangan lahat. natin matuto. Oo din. Oo. Totoo. Ngayong nalalapit na Oo. eleksyon, kailangan may matutunan tayo. Kahit yung mga ordinaryong tao, dapat alam natin. Kasi may rights tayo para malaman yung mga ganong bagay. Oo, kasi usually kasi hindi natin ma-exercise yung rights natin kung hindi nga naman natin alam mga ka-MB. Kaya pare-parehas tayong kailangang matuto at kailangan talaga nating magbasa-basa para naman, ayun nga, matuto tayong lahat. Thank you, attorney. 'Di ba? Sinamahan ulit tayo ngayon ni attorney sa usap publiko, 'di ba, Ma'am Vanessa? Ayan, maraming salamat po, attorney, sa napaka mabulaklak. Mabulaklak, iba pala. Oo, Iba yun. sa nag-uumapaw po na impormasyon Impormasyon. natin pagdating po sa ating campaign materials, ayan, sa nalalapit po natin na campaign period. Ayan.